Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. At habang ini-enjoy ko ang Wat Arun Temple dito sa Bangkok, Thailand, in this video pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay or yung pinaka-importanting bagay na pwedeng magpatalo or magpanalo sa'yo sa trading. Ready ka na ba? Let's go! Sabi nila, hindi mo daw kailangan ng pera para maging masaya. Agree ka ba doon? Ako hindi. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po! Yo, Lifestyle Trader! Trading psychology. Kahit gaano kalupit pa yung trading strategy mo, kung walang maayos na mindset, mauubos din yung profit mo. Kaya sa vlog na to, pag-uusapan natin kung gaano ka-importante ang trading psychology. At syempre, magbibigay na rin ako sa inyo ng mga tips kung paano mo master to. Alam mo ba na ang trading ay 80% mindset and 20% strategy? Madalas, iniisip ng mga newbies na ang sikreto ay nasa mga indicators or sniper entry. Pero sa totoo lang, yung mindset mo talaga ang nagde-decide kung magiging profitable ka ba or hindi. So bakit nga ba mahalaga to? Simple lang. Number 1, emotional control. Pag natatalo ka, kalmado ka pa rin ba or panic mode na? Number 2, disiplina. Sinusunod mo ba ang trading plan mo or nagpapapekto ka sa FOMO? Number 3, pasensya. Marunong ka bang maghintay sa tamang setup o nagmamadali ka? Kapag na-master mo yung tatlong yan, lamang ka na sa 90% ng mga traders. Ang trading, emotional roller coaster yan. Takot, greed, inis, lahat yan mararamdaman mo. Pero ang tanong, ano mo i-handle ang lahat ng yan? So simple exercises na ginagawa ko. Una, bago mag-trade, tinatanong ko muna yung sarili ko. Kalmado ba ako? Nico, kalmado ka ba? Kasi kapag galit ka or stressed or sobrang excited, sobrang masaya, huwag ka munang magtitrade. Ito, pro tip ko sa'yo ha. Dapat meron kang trading journal. At isulat mo rin doon yung nararamdaman mo during that time. Minsan kasi hindi naman yung strategy ang problema eh. Yung emosyon mo. Tip number 1, kontrolin mo syempre ang emosyon mo. Tip number 2, sumunod ka sa trading plan mo. Imagine if nag-travel ka dito sa Bangkok nang walang plano. Maliligaw ka, di ba? Same sa trading. Walang plano, walang direksyon. Dapat malinaw sa iyo itong mga bagay na to. Entry and exit points. Kailan ka papasok at lalabas sa trade mo? Risk per trade. Magkano lang ang willing kang i-risk sa trade na yon? At higit sa lahat, stop trading rule. Kailan ka titigil? Pag panalo, kailan? Pag talo, kailan? Ang goal mo dito ay dapat sundin mo kung ano yung trading plan mo. Manalo man o matalo. At hindi yung emosyon mo. Tip number 3. Tanggapin mo na may time talaga na matatalo ka. Ito real talk. Lahat ng traders natatalo. Ang difference, yung mga successful traders, hindi sila nadadala sa mga talo. Hindi sila nakikwit. Pag natalo ka, analyze mo kung bakit. Analyze mo ano nangyari. Pero huwag kang maghahabol ng losses. Dahil lalo ka lang matatalo. Tanggapin mo na yung losing is just part of the game. Part of trading. Kailangan mo ng mindset shift. Dapat hindi ka nagtitrade para lang manalo. Nagtitrade ka para kumita ng pera consistently, over time. Tip number 4. Bumuo ka ng winning routine. Para maging consistent ang pagpo-profit mo sa trading, kailangan consistent din yung routine mo. Okay, ito ha. Ito yung basic routine na sinusunod ko. Number 1, pre-market preparation. So syempre, ina-analyze ko muna bago ako mag-open ng trade, of course. Pangalawa, during trading naman,
I make sure na sinusundan ko yung aking trading plan. Dapat hindi emosyon ang nagde-decide sa trading ko. And third, post-market review. I-review natin. Nire-review ko yung resulta ng trade ko. Panalo man yan or talo. Kapag consistent ka sa process ng trading mo, maniwala ka sa akin. Yung profit, kusang susunod sa'yo yan. Oh, ayan. So sana sa video na to ay natutunan mo na kung gaano ka-importante ang trading psychology para maging successful trader ka. So kung gusto mo ng mas marami pang mga tips, sa baba, sa description box, nandyan yung link ng ating Telegram. Libre yan. Pasok ka dyan. Marami akong mga valuable contents na nasa Telegram channel natin. And also, every week meron akong mga webinars. You can attend it. That's for free. Just send me a message sa aking Facebook page. And of course, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka lagi sa mga next content natin. So paano? Kita-kits! Ciao!